Malapit na ang Kapaskuhan, ngunit sa halip na saya at kasabikan, marami ang nababalot ng pangamba. Paano maipagdiriwang ang Pasko sa gitna ng tumitinding epekto ng inflation? Unti-unti na naglalaho ang dating lamig at saya ng selebrasyong ito sa ating bansa. Sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, maraming pamilya ang hirap ng makasabay sa mabilis na agos ng panahon. Nandito tayo sa Barangay Tuktukan sa Giginto, Bulacan upang alamin kung paano hinaharap ng mga residente ang hamon sa mataas na presyo ngayong Kapaskuhan. Ito si Marilyn Hipos, residente ng Barangay Tuktukan ng bayan ng Giginto sa Bulacan. Meron naman. Pero budget lang. Kasi nga sa taas ng bilihin. Si Marilyn ay isa ring tindera. Para sa kanya, mabigat at hindi makatao ang patuloy na pagtaas ng inflation. Oo, kasi pagka minsan kinakapos pa ng bayad sa kuryente, ganyan, sa mga bayarin, sa mga bills. Bilang tindera, doble ang hamon ni Marilyn. Habang tumataas ang presyo ng kanyang mga paninda, halos hindi na rin makabili ang kanyang mga suki. Bilang nagtitinda, gaano po kabigat sa inyo yung patuloy na paggalaw ng presyo ng mga bilihin? Meron po bang times na parang nalulugi na kayo, ganun? Oo, kaso kahit na lugi na, pinupush pa rin kahit na konti na lang yung tubo. Kasi nga para sa mga tao rin. Ayon sa datos ng World Bank and the Asia Development Bank or ADB, tinatayong 2.3% ang lagayan ng inflation sa ating bansa. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, ang poverty incidence sa ating bansa ay 10.9%. Habang patuloy na naghihirap ang mga Pilipino, ang mga gobyerno ay nagbabangayan lamang at inuuna ang kanilang pansariling interes dalawa sa kailangan ng mga Pilipino. Para kay Marilyn, hinihiling niya na unahin naman ng gobyerno ang mga Pilipino lalo at nalalapit na ang Kapaskuhan. Sana hindi na lang tumaas ang mga bilihin para lahat ng tao makaka-afford ng mga gagamitin nila para sa itong holidays, mga Noche Buena nila at Medianoche. Daratal din ng hapon na interes naman ng mga Pilipino ang mananaig. Kinakailangan natin ng mga polisiyang sumasagot sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Wakasan na natin ang resiliency na pilit na isinisiksik ng ating gobyerno. Ako si Cedric Ramos, The Bullhorn.